Kaya huwag kayong mag-alala. Binanggit. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ano man yung mga bagay na nagpapa-worry daw sa atin, huwag natin mayak-mayak isip-isipin ito kasi babagsak yung katawan natin. Pagkakaroon tayo ng problema, ano po, sa ating mga kaisipan. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam, pansinin po natin, ng inyong amang nasa lang na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Bakit? Binigyan ka nga ng buhay eh. Alam ka namang hindi ka ng Diyos bigyan ng iyong source na ikabubuhay mo. Hindi po ba? Na kahit minsan, sabihin natin sa mahirap na paraan, basta at least, ibinigay pa rin ito ng Diyos. Tanggapin natin. Huwag tayo mainggit doon sa iba na, bakit siya may ganun, bakit ako wala? Hindi. Hindi ganun. Napakaswerte po natin at nakilala natin ng Diyos. Dahil hindi lahat ng tao'y kumikilala sa Diyos. Ano po, hindi lahat. At marami na ang sa panahon ngayon ay talagang hindi kumikilala sa Diyos. Ano? Matthew 6:33. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. Lagi-lagi tayong nagsisimba, tama po. Isinasapamuhay natin yung araw sa araw-araw, tama po. Sumusunod tayo sa kanyang kalooban, umiiwas tayo. Nagayahin natin yung ginagawa ng iba na nagchichismisan sila, nag-aaway-aaway sila. O yan, example na nga, di ba? Nakaka-stress pag nanood ka ng balita, nakakagulo yung mga ano natin sa gobyerno, di ba? Lagi natin dinadalangin, Panginoon, sana'y maayos na ito. Pag hindi, yung mga tao gusto mag-away-away, welga-welga. Naapektuhan tayo, maliit lang tayo ng mga kongregasyon, yung mga nakungunang mga malalaki, sila-sila din yung pasimuno. Gaya niya yung Iglesia ni Cristo na yan. Di ba? Hindi tayo nang aaway, ano? Hindi. Sample lang po yun. At sila ay nagkakabaha-bahagi. Sana hindi magkaganon. Na kung tayo tulay na sumusunod sa kanyang kalooban, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan sa inyo. O kita niyo po ang payo ng ating Panginoong Hesus. Kaya huwag na kayong mag-alala. Di ba? Tungkol sa future. Di ba? Lagi tayo may isip, paano kaya kung mamatay ako? Ganun halimbawa. Paano kaya kung wala ako nito? Yan, lagi tayo may ganun. Ano? Kaya huwag na kayo mag-alaala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na. Okay na yun. Alin daw? Yung mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Okay na yun. Huwag mo na dagdagan. Parang ganun yung pinapakilala dyan. Kasi bakit? Mahihirapan yung ating kaisipan. Mahihirapan ang ating puso. Baka magkabara-bara yan. O tumirik tayo o ano man ang mangyari. Sapat na daw yung mga alalahaning dumarating sa bawat araw-araw. Okay na yun. Huwag na natin pabigatin. Ano mang problema ito? Minsan naman, ang dumadating ay blessings. Di po ba? At kung meron mang mabigat na pinagdadaanan, sapat na yun. Okay na yun. Huwag na raw dagdagan. Ano po? Ang isa pang konteksto nito ay mababasa natin sa Mateo 6, chapter 6, verse 9 to 15. Kasi yung ask, seek, and knock, may kinalaman mo sa prayer eh. Ano? Kaya nga kung i-atras natin, makikita natin na dito rin sa Matthew 6, 9 to 15, kung paano yung sinasabing paraan ng panalangin. Hindi po ito tinuturo para kabisaduhin, na gaya ng ginawa ng iba. No, kabisado ito ng mga ng Catholic. No? Kabisado nila ito. Ang sabi ng Panginoong Yesus, manalangin kayo katulad nito. Hindi sabi kabisaduhin ito. Kagaya nito tayong panalangin. Yung pattern. Kagaya yung panalangin ni Brother Limon kanina. Diba? Binanggit mo yung niya yung Ama naming nasa langit, pagdating doon sa huli, Ama, Espiritu. Diba yung gano'n? Ito yung pattern, hindi pinapakabisado. Ito po yung laman. The Lord's Prayer. Ama naming nasa langit. Sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang iyong paghahari at masunod ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Ayun. Diba yung sa pag-aalala din natin kanina. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Diba ba? Dahil tayo nagkasala. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Diba? So tayo, na nagkasala, matutuloy tayong magpatawad sa iba. Yung sinasabi ko, kaya forgive and forget. Parang gano'n, ano? Huwag nyo kaming hayaang matukso
Diba? Sinasabi natin sa Diyos yan, iligtas niyo po kami sa masasamang tao, sa mga scammer. Diba? May mga ganyan ngayon eh. Ng mga budol-budol, parang gano'n. Huwag niyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo po kami kay Satanas. Sapagkat kayo ang hayang makapangyarihan takilan Diyos magpakailanman. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Diba? Ang ganda ng panalangin. Ano ho? Na ini-example ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Na ang intindi naman ng iba ay kinabisado. Akala naman nila pagkabisado nila yun sa paulit-ulit na panalangin, maliligtas sila. Ano? Kaya walang paulit-ulit. Ang mahalaga yung bibigkasin natin na nanggaling sa puso, sa ating isipan, patungkol dun sa Diyos. Hindi kabisado. Pag kasi kabisado ng ating bibig, hindi na dumadaan yun sa puso kasi kabisado na. Ano, ganun nangyayari sa iba, kumbaga paulit-ulit na lamang. So yun po yung pinapakita ron sa 7.7 at sa 7.8, sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap. Ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Napakasarap sa isang mananampalataya na meron tayong Diyos na kinikilala. Na po, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. Yun yung kahalagahan, ano po, ng isang tao ng Diyos na tayo ay merong patnubay niya, na tayo ay gumagawa ng kalooban niya, na tayo ay may karapatan humingi sa Kanya, sa panalangin. Ano po, wag lang po tayong maiinip. Kasi nga, yung may binabanggit sa Santiago, ito, 4.3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap. Bakit gano'n? Sabi kanina, humingi. Tapos ngayon, pag humingi, walang matatanggap. Dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Yun. So, merong mga prayer talaga pala na pag hindi aayon sa atin o kaya makasasama sa atin, hindi yan bibigay ng Diyos. Ano? Kaya huwag tayong maiinip sa ganong mga bagay sapagkat ang Diyos ay alam ang ating mga sarili, siya gumawa sa tao, alam niya kung ano yung mga ibibigay sa atin. Ano? Huwag tayong magtatampo sa Diyos sapagkat tayo ay kanyang mga anak na patuloy na humihingi ng kanyang humihingi para sa ating mga pangangailangan. 7.9. Nagbigay siya ng example. Kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? Yun ang kasi yung kasunod nito, lumalabas yung Diyos at tayo, yung Diyos na ama natin at tayo na anak niya. Kaya nagbigay ng example na kayo daw bang mga magulang, pag ang anak ninyo humingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? Kagaya ng pamangkin ko, halimbawa, yung 3 years old, si Jacob. Pag ba humingi ito ng kutsilyo, bibigyan ko kaya? Pag humingi ng posporo, bibigyan ko. Lighter. So, di ba? Hindi po. So, yun yung ipinapakita rito na walang sino mang magulang na pag ang kanyang anak ay humingi, bibigyan niya ng ikakapahamak. Yun ang pinupuntos po. Ano po? Sa example na ito. Which of you, if his son asks for bread, will give him a stone? Meron bang, okay, may mga naririnig tayo sa bali-balitang masasamang mga magulang. Pero, pag sinabing magulang, bihira na yung gano'n na yung kanyang anak ipapahamak niya. At kung humingi siya ng isda, pagkain, bibigyan ba ninyo ng ahas? Inyong mga tanong doon sa mga magulang, na binabanggit. Or if he asks for a fish, we'll give him a snake. So, anong ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus dito sa kanyang sinabi? Sinong magulang ang ipapahamak ng kanyang anak? Natural kung humihingi ang ating mga anak, ay ibibigay natin sa kanila ang mabuting bagay. So ito yung usapin between parents and yung kanyang children. At usapin ng pagiging Diyos Ama na kinikilala natin at tayo yung kanyang mga anak. So yun po yung ipinapakita dito, ano po?